Hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Attorney Roque, sa sinasabi po nila na meron na pong warrant of arrest na inisyu po ang ICC. Magandang araw at dinidinay nga ng Philippine National Police, mga kababayan po natin, ang impormasyon na ibinulgar ni Atty. Harry Roque at ang sinabi umano ni dating Pangulong Digong na anytime ay pwede itong arestuhin at lalabas nga umano itong warrant mula sa mga dayuhan o itong ICC nga, mga kababayan po natin. At nilinaw ni Police Colonel Jen Fajardo, itong spokesperson ng Philippine National Police, mga kababayan, na wala pa silang nakuha na impormasyon patungkol sa sinasabi ni Atty. Harry Roque at kung sino man ang source, pati na rin itong si dating Pangulong Digong. Ngunit, ini-emphasize nila na kung lalabas man ng warrant of arrest labang kay dating Pangulong Digong at ilang sinasangkot pa dito sa umano extrajudicial killing na nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Digong, ay hindi nila ito susundin at i-snub nga nila ang warrant na ilalabas nitong ICC. So narito po ang payag ni Police Colonel Jen Fajardo. Well, hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information with respect doon sa sinasabi po nila na meron na pong warrant of arrest na inisyu po ang ICC. Wala po so far na tayong nare-receive na any form of coordination from any government agencies on that aspect po. Well, kung babalikan po natin yung mga pronouncement po ng ating gobyerno ay we support po yung stand. Nagsalita na rin po yung ating DOJ, yung ating presidente mismo na we question nga yung jurisdiction sa atin ng ICC kasi umalis na nga po tayo sa kanila. So for all intents and purposes, wala na pong jurisdiction sa atin ng ICC. They could issue a warrant of arrest to anyone, but yung enforcement is another thing. Can they enforce it within the jurisdiction of the Philippine government? I think our president is very clear on that, na they don't have any jurisdiction dito po sa ating bansa. Because there is already a question of jurisdiction kasi nga ito ay sa tingin natin ay panghihimasok sa sovereignty ng ating bansa at lagi nating sinasabi, hindi lang on the eyes of the PNP, pati na rin po sa mga concerned na government agencies na ang judicial system po natin is working. In fact, may mga na kasuhan, may mga na-convict na po na mga miyembro po ng Philippine National Police at consistent naman po tayo sa stand natin na kapag kami mga nakakasuhan pong police ay we are giving our full cooperation in terms of investigation and submission po ng mga necessary documents, including yung pag-submit po sa jurisdiction po ng korte ng mga police po nating nakakasuhan. This is not only about again, this is not only about our former president. This is also applicable to other ordinary citizen na maaaring magkakaroon po ng kaso outside jurisdiction po ng Philippine National Police. So there are certain coordination that is required under our existing law. So for as long as yung mga batas po natin dito ay umiiral at meron naman pong merong legal na basihan para po tayo tumulong at makipag-cooperate sa foreign counterparts natin, then the PNP will cooperate. However, in this issue po, it is very clear that they have no jurisdiction over any person within the jurisdiction of the Philippines po. Yan po mga kababayan po natin, dahil wala pong authorization mula sa ating gobyerno, wala pong pronouncement mula sa ating Pangulo na makikipag-cooperate po tayo, makikipag-coordinate ang ating gobyerno dito sa mga dayuhan. At syempre, yan po ang susundin ng Philippine National Police. Kaya palagay ko mga kababayan po natin, pahiya na naman itong grupo nitong mga dilawan at kung sino man ang nasa likod nitong gustong ipa-aresto, ipakulong itong si dating Pangulong Digong at si Vice President Sara